Balik tayo sa mga balita, pinangangambahan ng World Health Organization ang posibleng pagdoble ng kaso ng cancer sa buong mundo sa mga susunod na taon. Sa datos ng WHO, higit sa 20 milyong katao na ang may sakit at 26,000 ang namamatay kada isang araw. Narito ang report ni Vanessa Cleofa. Inaaalarma ngayon ng World Health Organization o WHO ang tumataas na bilang ng mga nagkakaroon ng cancer sa buong mundo na posibleng dumoble pa ang bilang pagsapit ng 2050 kung hindi agarang maaaksyonan. Sa inilabas na datos ng WHO, umabot na sa 20.6 million ang bagong kaso ng mga individual na may cancer habang 26,000 kada araw ang namamatay, 10 milyon naman kada taon. Sa 2050, inaasahang aabot ang kaso nito sa 35 milyon. Sa buong mundo, cardiovascular disease pa rin ang nangungunang sakit na sanhi ng pagkamatay, pangalawang cancer. Lung cancer ang pinakanangungunang sanhi ng pagkamatay ng mga individual sa buong mundo. Lung, prostate at colorectal ang karaniwang uri ng cancer sa mga lalaki habang breast, lung at colorectal sa mga kababaihan. Ayon sa WHO, karaniwan sa mga risk factor o nagpapataas sa panganib ng pagkakaroon ng uri ng cancer ay ang paninigarilyo, pag-inom ng alak, mataas na high body mass index at kakulangan ng ehersisyo o physical activity. Noong 2024, ang mga bansa sa Asia ang may pinakamaraming naitalang kaso ng cancer na may 50.7% habang 56.5% ang nasawi. Isa sa mga dahilan ng pagkamatay ng mga taong may cancer ay dulot ng kakulangan sa perang pagpapagamot habang ang iba ay dumaranas ng mental health. Dito sa Pilipinas, nakapagtala ang bansa ng 189,000 na mga bagong kaso na may cancer, 90,000 naman ang namamatay kada taon. Second leading cause rin ng pagkasawi ay dahil sa sakit. Ang lung cancer, colorectal, prostate, liver at leukemia ang karaniwan sa mga lalaki, habang breast, colorectal, cervix uteri, thyroid at corpus uteri naman sa mga kababaihan. Ang Department of Health o DOH naman ng bansa, may Cancer Assistance Fund na ibinibigay ang ahensya na tumutulong sa gastusin ng mga cancer patient, cancer survivors, high-risk cancer at ongoing treatment kung saan mayroon silang mahigit na 30 DOH Cancer Assistance Fund access sites mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofa, sumasaludo sa bawat Pilipino.